Sa gitna ng marangyang sala na mansion ng mga De Vega, nakaluhod sa malamig na sahig si Elena. Sa kanyang kaliwang bisig, mahigpit niyang kalong ang kanyang 2 taong gulang na anak na si Nathan, na ang hininga ay mainit at mabilis dahil sa mataas na lagnat. Gamit ang kanyang kanang kamay, pilit niyang pinapakintab ang mamahaling sapatos na suede ni Celine, ang kanyang bayaw na kasalukuyang nakaupo sa sofa, at abala sa pagtitig sa kanyang bagong manicure. Walang imik si Elena. Tinitiis ang bawat hapdi ng kanyang tuhod, at ang pagod na tila humihila sa kanyang mga balikat pababa. Dalian mo naman, Elena, maarting utos ni Celine, habang tinitingnan ang dulo ng kanyang mga kuko. May party akong pupuntahan at kailangan kong magmukhang perpekto. Huwag mong idahilan ang pag-iyak niya ni Nathan. Ang bata, pinatatahan, hindi ginagawang rason para maging tamad. Hindi pa nakakasagot si Elena nung bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang biyena na si Doña Aurora, bit-bit ang ilang bag ng mga sikat na brand mula sa mall. Huminto ang matanda sa harap ni Elena at tinignan siya mula ulo hanggang paa na tila isang dumi sa kanyang makintab na tiles. "Mami, mabuti at tumating ka na," sabi ni Celine habang tumatawa ng mahina. "Alam mo ba, itong si Elena, parang timang na nagmamakaawa kanina na dalhin daw si Nathan sa ospital. Akala mo naman ay mamamatay na ang bata." Ngumisi si Doña Aurora at ibinagsak ang mga pinamili sa lamesa. "Huwag kang maniwala dyan, Celine. Nag-iinarte lang yan para hindi makapagluto ng hapunan. Elena, makinig ka. Ibinenta na natin ang lupang binigay mo kay Marco sa probinsya. Huwag kang mag-alala. Hindi naman napunta sa wala ang pera. Ibinili ko ng bagong kondo si Celine at ang natira ay pambayad sa utang ko sa casino. Anyway, pera naman ni Marco ang nagpapakain sa'yo, kaya wala kang karapatang magreklamo kung anuman ang gawin namin sa ari-arian ng pamilyang ito." Tumigil ang mundo ni Elena. Ang lupang iyon ang tanging alaala ng kanyang yumaong ama, ang lupang ibinigay niya sa asawang si Marco para sana maisalba ang kumpanya nito noong nakaraang taon. Isang matalim na sakit ang humiwa sa kanyang puso. Ngunit sa halip na luha, isang kakaibang lamig ang biglang dumaloy sa kanyang mga ugat. Tumingala siya at tumitig sa 2 babaeng tila mga buwayang naghahati sa kanyang laman. "Ibinenta niyo ang lupa?" Mahinahong tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay hindi nangangatog, kundi kasing talas ng isang bagong hasang patalim. "Oo, at bakit?" Hamon ni Doña Aurora habang idinuduro ang daliri sa mukha ni Elena. "Utang na loob mo sa amin na pinatira ka namin dito. Isang hamak na probinsyana ka lang na pilit isinaksak ang sarili sa pamilya namin. Magpasalamat ka at hindi ka namin pinalalayas." Isang malakas na sampal ng katotohanan ang gumising sa diwa ni Elena. Sa loob ng 5 taon, naging sunod-sunuran siya. Naging basahan siya dahil sa pag-ibig niya kay Marco. Inisip niya na kung magiging mabuti siyang asawa at minugang, tatanggapin din nila siya. Ngunit sa sandaling ito, habang nararamdaman ang init ng lagnat ng kanyang anak at naririnig ang kababuyan ng kanilang mga puso, nadurog ang huling piraso ng kanyang pagkakamali. Ang pag-ibig ay hindi sapat na dahilan para maging alipin. Tumayo si Elena ng dahan-dahan, bit-bit pa rin ang kanyang anak. Hindi siya yumuko, hindi siya umiyak. Sa halip, isang mapait at malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamakaawa, ay naging kasing tigas ng diamante. "Tama kayo, Doña Aurora," sabi ni Elena habang inaayos ang kumot ni Nathan. "Wala nang ang rason para magreklamo pa ako. Dahil sa gabing ito, tapos na ang serbisyo ko sa pamilyang ito." "Anong sinasabi mo?" bulyaw ni Celine. Ngunit napatigil siya nang makita ang kakaibang aura na bumabalot sa kanyang hipag. Hindi sila sinagot ni Elena. Mabilis siyang tumalikod at naglakad patungo sa kanilang kwarto. Sa loob ng ilang minuto, inilabas niya ang isang maliit na bag na matagal na niyang inihanda sa ilalim ng kama.
Isang bag na naglalaman ng kanyang mga mahahalagang dokumento. Ang kanyang tunay na bank account na lihim niyang pinapalago at ang kanyang passport. Kinuha niya ang kanyang cellphone at may tinawagan. Attorney Santos, ituloy ang plano. Na yun na. Huwag kang mag-iwan ng kahit anong asset sa ilalim ng pangalan ni Marco De Vega. Gusto kong makita silang namamalimos sa kalsada bago sumikat ang araw. Pagkababa ng telepono, narinig niya ang ugaw ng sasakyan ni Marco sa labas. Dumating na ang asawang bulag sa katotohanan. Ngunit sa pagkakataong ito, wala ng Elena na sasalubong sa kanya ng may mainit na yakap. Ang Elenang kilala nila ay patay na. At ang babaeng lalabas sa pintong ito ay ang siyang susunog sa lahat ng kanilang itinatago. Ang tunog ng pagbukas ng mabigat na pinto ng mansion ay tila isang hudyat para magbago ang anyo ni na Doña Aurora at Celine. Sa isang kurap ng mata, ang malulupit nilang mukha ay napalitan ng bakas ng pagod at kunwaring pag-aalala. Pumasok si Marco. Ang kanyang polo ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay kakikitaan ng matinding pressure mula sa bumabagsak niyang kumpanya. Marco, salamat sa Diyos at nakauwi ka na. Agad na salubong ni Doña Aurora. Lumapit siya sa kanyang anak at hinawakan ang braso nito na tila ba siya ang biktima. Huwag kang mabibigla anak, pero itong asawa mo, hindi ko na alam ang gagawin sa kanya. Huminto si Marco at tumingin kay Elena na nakatayo sa dulo ng hagdan, bitbit ang bag at ang anak nilang si Nathan. Elena, anong nangyayari? Bakit ganyan ang ayos mo? At bakit umiiyak si Nathan? Hindi pa nakakasagot si Elena nang sumingit si Celine. Ang kanyang boses ay puno ng pait na hinaluan ng peking luha. Kuya, nagwala siya. Sinabihan niya kami ni Mami na wala kaming kwenta. Galit na galit siya dahil lang tinanong ni Mami kung nasaan ang perang itinabi para sa kumpanya. At ang bata, ginagamit niya si Nathan. Pinalalabas niyang may lagnat para lang hindi siya mapagsabihan sa pagiging iresponsable niya sa gawaing bahay. Tumingin si Marco kay Elena. Ang kanyang pagod ay nauwi sa pagkadismaya. Elena, totoo ba ito? Sa gitna ng lahat ng problema ko sa opisina, dadagdagan mo pa ng gulo dito sa bahay? Isang lagnat lang yan, bakit kailangang mag-empake? At bakit mo sinasagot ng pabalang ang mommy? Tinitigan ni Elena si Marco. Ito ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at ng huling yaman ng kanyang ama. Sa mga mata ni Marco, wala siyang nakitang pagtitiwala. Tanging paghatol lamang. Ang sakit na dapat sana ay nararamdaman niya ay tuluyan ng naging yelo. Ang anak mo ay may 40 degree ng lagnat, Marco. Malamig na pahayag ni Elena. Pero mas pinili mong pakinggan ang mga kwentong barbero ng kapatid mo kaysa tingnan ang kalagayan ng sarili mong dugo at laman. Huwag mong ilihis ang usapan, sigaw ni Doña Aurora habang itinuturo ang mga shopping bag sa lamesa. Marco, tingnan mo ito. Nakita namin ang mga resibong ito sa kwarto niya. Libo-libong piso ang ginagastos niya sa mga luho habang ikaw ay nagkakandara pa sa paghahanap ng pondo. Siya ang dahilan kung bakit tayo naghihirap. Alam ni Elena na ang mga bag na iyon ay pagmamay-ari ni Celine, na sadyang inilagay doon para siya ay idiin. Ngunit hindi siya nag-atubiling magpaliwanag. Alam niyang sa korte ng pamilyang De Vega, siya ay sentensyado na bago pa man makapagsalita. Marco, maniniwala ka ba sa kanila? Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay nananatiling kalmado, isang kalmadong nakakapangilabot. Napahilat sa kanyang sentido si Marco. Elena, pagod ako. Give me the receipts. At ibalik mo na si Nathan sa kwarto. Mag-usap tayo ng maayos bukas. Mami, Celine, pumasok na kayo sa loob. Ako na ang bahala dito. Hindi na kailangan ng bukas, Marco, sabi ni Elena habang dahan-dahang bumababa sa hagdan. Huminto siya sa harap ni Marco, sapat na malapit para maamoy nito ang bango ng kanyang determinasyon. Dahil sa gabing ito, wala ka ng asawang uuwian at wala ka na rin kumpanyang isasalba. Nangunat ang noo ni Marco. Anong ibig mong sabihin?
Eksaktong sa sandaling iyon, ang cellphone ni Marco ay nakatanggap ng sunod-sunod na notification. Ang tunog ng mga mensahe ay tila batingaw ng kamatayan para sa kanyang karera. Panginginig na kinuha ni Marco ang telponyo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang mga email mula sa bangko at sa kanyang mga investors. Lahat ng kanyang accounts ay naka-freeze. Ang kanyang mga shares ay binili ng isang hindi kilalang holding company. At ang kanyang kumpanya, ang kumpanyang ipinagmamalaki ng mga De Vega, ay opisyal ng deklaradong bangkarot sa ilalim ng bagong management. Elena, anong ginawa mo? Gulantang na tanong ni Marco. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay. Tumingin si Elena kay Doña Aurora at si Lina ngayoy nakaramdam din ng kaba. Ang perang sinasabi niyo na ginastos ko sa luho? Iyon ang perang ginamit ko para bilhin ang bawat piraso ng dignidad na itinapon niyo. Marco, ang lupang ibinenta ng mommy mo? Hindi nila alam na ako ang bumili noon sa pamamagitan ng isang dummy account. Ibig sabihin, ang perang pinang-shopping ni na Celine? Utang niyo yun sa akin. Isang nakakabining katahimikan ang bumalot sa sala. Ang kapangyarihan ay biglang lumipat ng panig. Hindi maaari ito! Sigaw ni Doña Aurora. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Magnanahaw ka! Marco, tawagan mo ang mga pulis! Naumiti si Elena, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Sige, tumawag kayo. Para sabay-sabay natin buksan ang mga record ng kumpanya at makita kung sinong De Vega ang kumuha ng pondo para sa kasino at mga alahas. Attorney Santos is waiting for your call. Tinalikuran ni Elena ang pamilyang sumira sa kanya. Habang naglalakad siya palabas, hindi niya nilingon ang pagtawag ni Marco. Ang bawat hakbang niya palayo sa mansion ay tila pagtatapon ng mabigat na kadena. Malamig ang hangin sa loob ng maliit na hotel room na kinalalagyan namin ni Nathan. Ngunit mas malamig ang pakiramdam ng aking balat nang hubarin ko ang aking wedding ring. Inilapag ko ang gintong singsing sa gilid ng lamesa. Wala itong ingay, gaya ng tahimik na pagguho ng aking pag-ibig para kay Marco. Tiningnan ko ang aking anak na mahimbing nang natutulog. Salamat sa gamot na agad kong naibili, bumaba na ang kanyang lagnat. Ang kanyang payapang mukha ang tanging nagpapaalala sa akin na may natitira pang kabutihan sa mundo. Binuksan ko ang aking laptop. Ang liwanag ng screen ay tumama sa aking muka sa gitna ng madilim na silid. Sa loob ng 5 taon, itinago ko ang aking talino. Ibinasura ko ang aking lisensya bilang isang senior financial analyst para lamang maging mabuting asawa na tagaluto ng paboritong ulam ni Marco at tagalinis ng kalat ni na Celine. Ngunit ang aninong kinutya nila sa loob ng kanilang bahay ay siya palang nagmamay-ari ng bawat hibla ng kanilang buhay. Isang mensahe ang pumasok sa aking screen mula kay Attorney Santos. Handa na ang lahat, Elena. Ang transfer of ownership ng De Vega Holdings ay tapos na. Sa mata ng batas, ikaw ang may-ari ng bawat utang at bawat asset nila. Napangiti ako ng tipid. Hindi nila alam na bago pa man nila naisip ang ibenta ang aking lupa sa probinsya, matagal ko nang nalaman ang kanilang balak. Hinayaan ko silang gawin niyon. Hinayaan ko silang ilubog ang kanilang mga sarili sa isang transaksyon na ako rin ang nasa kabilang panig. Ang bawat sentimo na ginastos ni Celine sa kanyang mga designer bags ay galing sa isang credit line na ako ang personal na guarantor. At ngayong gabi, pinutol ko na ang linyang iyon. Biglang umilaw ang aking cellphone. Si Marco. Ito na ang pang-20 tawag niya simula nang umalis ako sa mansion. Hinayaan ko lang itong mag-vibrate sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog nito ay tila isang desperadong pagsamo na hindi ko na gustong pakinggan. Ngunit sa huling tawag, sinagot ko ito. Gusto kong marinig ang takot sa kanyang boses. Elena, nasaan ka? Ano itong natatanggap kong balita mula sa bangko? Bakit pati ang personal account ni Mommy ay naka-freeze? Bakas ang hingal at gulo sa boses ni Marco. Huwag mo akong tanungin, Marco.
Itanong mo sa mommy mo kung bakit niya ginamit ang pangalan ko sa mga pekeng dokumento ng pautang. Sagot ko, ang aking boses ay patag at walang bahid ng galit. At itanong mo sa kapatid mo kung bakit ang lahat ng pinamili niya ay nakalista bilang business expenses ng kumpanya mo. Estafa ang tawag doon, Marco. At ikaw, bilang CEO, ang mananagot sa lahat. Elena, mag-usap tayo. Please. Naguguluhan ako. Mahal kita, alam mo yan. Ayusin natin ito. Pagsusumamo niya, mahal? Bahagya akong natawa, isang tawang walang katuwa-tuwa. Ang pag-ibig ay hindi nakikita sa salita, Marco. Nakita ko ang pag-ibig mo noong hinayaan mong lumuhod ako sa harap ng kapatid mo habang may sakit ang anak natin. Nakita ko ang pag-ibig mo noong naniwala ka sa mga kasinungalingan ng ina mo kaysa sa katotohanan ng asawa mo. Tapos na tayo sa usapang pag-ibig. Ngayon, usapang negosyo na lang tayo. Anong gusto mong mangyari? Tanong niya, tila nawawalan na ng pag-asa. Gusto kong maramdaman niyo ang lamig ng ulan na naranasan namin ni Nathan kagabi. Bukas ng umaga, darating ang mga tauhan ko sa mansion. Huwag kayong magkakamaling magtago ng kahit anong gamit na hindi sa inyo. Dahil ang bawat kusing na nawawala ay idadagdag ko sa demanda laban kay Celine. Ibinaba ko ang telepono bago pa siya makasagot. Walang luha, walang pagsisisi. Ang bawat segundo ng aking sakripisyo noon ay binabayaran ko na ngayon ng bawat piraso ng kanilang kahihiyan. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Ang mga ilaw ng lungsod ng Manila ay tila mga bituing nagmamasid sa akin. Hindi pa ito ang dulo. Ang pagkuha sa kumpanya ay simula pa lamang. Gusto kong makita ang sandaling mapagtanto ni Doña Aurora na ang babaeng tinawag niyang pulube at katulong ang siyang may hawak ng susi ng kanyang bilangguan. Muling tumunog ang aking laptop. Isang bagong email mula sa isang hindi kilalang sender. Ang subject, The Tarlac Property Truth. Nang unot ang aking no. May mas malalim pa palang lihim ang aking ama tungkol sa lupang kinuha nila. Isang lihim na hindi ko inaasahan. Kinabukasan, bumalik ako sa mansion ng mga De Vega. Hindi para makipagbalikan, kundi para harapin ang mga buwayang nagugutom sa kanilang sariling kasakiman. Pagpasok ko sa sala, nakita ko sina Doña Aurora at Celine na nakaupo sa gitna. Tila mga reynang nawalan ng korona, pero pilit pa ring nagmamataas. Sa ibabaw ng lamesa ay may nakalatag na mga dokumento. Mabuti at dumating ka, Elena, bungad ni Doña Aurora. Ang kanyang boses ay hindi na kasing lakas ng dati, pero naroon pa rin ang pait. Nag-usap kami ni Marco. Kung totoo ang sinasabi mong kontrolado mo ang kumpanya, patunayan mo ang utang na loob mo sa pamilyang ito. Pirmahan mo ang waiver na ito para sa natitira mong lupa sa Tarlac. Ibigay mo ito sa amin at hindi ka namin idedemanda sa pagnanakaw ng pondo ng kumpanya. Tiningnan ko ang waiver. Isang lantarang pagnanakaw. Gusto nilang kunin ang huling pamana ng aking ama bilang kapalit ng aking kalayaan. Mula sa mga kasong sila naman ang nagimbento. Utang na loob? Mahina kong tanong habang inilalapag ang aking bag. Pagkatapos niyo akong ituring na katulong? Pagkatapos niyong hayaang magkasakit ang anak ko sa ilalim ng bubong na ito? Yan ba ang halaga ng pamilyang sinasabi niyo? Huwag kang mapagmataas, Elena! Sigaw ni Celine habang pabalagbag na tumayo. Isang hamak na probinsyana ka lang na pinalad na mapakasala ng kapatid ko. Ang lahat ng luho mo, ang pagkain mo, pati ang gatas ng anak mo, galing sa bulsa ni Marco. Ngayon, ibalik mo lang ang nararapat sa amin. Pirmahan mo yan, o sisiguraduhin kong sa kulungan ka, magdiriwang ang susunod na birthday ni Nathan. Nararamdaman ko ang pag-akyat ng galit sa aking dibdib, pero pinanatili ko ang aking mukha na walang emosyon. Ito ang kanilang laro. Ang takutin ako gamit ang mga kasinungalingan. Ngunit ang hindi nila alam, hawak ko na ang bawat pruweba ng kanilang mga illegal na transaksyon. Kinuha ko ang panulat. Kitang-kita ko ang paggislap ng mga mata ni Celine
at ang mapanlinlang ng ngiti ni Doña Aurora. Akala nila ay nanalo na sila. Akala nila ay tiklop na ako sa kanilang banta. Dahan-dahan kong inilapat ang dulo ng ballpen sa papel. Sige, pipirma ako, sabi ko habang isinusulat ang aking pangalan. Pero siguraduhin nyo na kayang panindigan ng konsensya nyo ang bawat pirasong kinuha nyo sa akin. Bago pa man makuha ni Doña Aurora ang papel, biglang bumukas ng malakas ang pinto ng library. Lumabas si Marco na may hawak na makapal na folder. Ang kanyang mukha ay kasing pula ng apoy at ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Elena, anong ibig sabihin nito? Sigaw ni Marco habang ibinabagsak ang mga dokumento sa harap ko. Ito ang mga pekeng financial records na inihanda ni na Doña Aurora para palabasin na ako ang kumuha ng pondo ng kumpanya. Naniwala ako sa iyo. Akala ko ay ikaw ang magliligtas sa atin. Pero ikaw pala ang sumasaksak sa likod ko? Lahat ng pirma mo nandito. Ikaw ang naglipat ng pera sa dummy accounts. Tiningnan ko ang mga dokumento. Napakagaling ng pagkakagawa. Ang aking pirma ay gayang-gaya. Isang gawaing tanging ang mga taong may access sa aking mga personal na gamit ang makakagawa. Tumingin ako kay Celine na ngayon nakang-isi na ng tuluyan sa likod ng kanyang kapatid. Marco, anak, nakikita mo na? Muling pagsapi ni Doña Aurora. Ang kanyang boses ay puno ng peking awa. Sinasabi ko na sa iyo, hindi mapagkakatiwalaan ang babaeng yan. Ginamit ka lang niya para yumaman. Lumingon ako kay Marco. Marco, tinan mo ang mga petsa sa dokumentong yan. Noong mga araw na sinasabing nag-withdraw ako ng pera sa Makati, nandoon ako sa ospital. Mag-isang nagbabantay kay Nathan dahil ayaw niya siyang dalhan ng gamot. Paano ako mapupunta sa dalawang lugar ng sabay? Napatigil si Marco. Ngunit ang galit sa kanyang puso ay mas matimbang kaysa sa lohika. Huwag mo akong idaan sa mga palusot. Ang ebidensya ay nasa harap ko na. Niloko mo ako, Elena. Ibinigay ko sa iyo ang lahat, pati ang tiwala ko. Dito ko naisip na wala na talagang pag-asa ang lalaking ito. Ang kanyang pagmamahal ay kasing babaw ng putik, madaling madumihan ng kahit anong bulong ng kanyang pamilya. Kung iyan ang pinipili mong paniwalaan, Marco, sige. Sabi ko, habang tumatayo at bitbit ang waiver na kapipirma ko lang. Pero bago ka magpadala sa galit mo, baka gusto mong malaman kung anong waiver ang pinapirma sa akin ng mommy mo kanina lang. Wala kaming pakialam sa waiver na yan, bulyaw ni Marco. Gusto ko ng paliwanag sa pera. Huminga ako ng malalim. Ang bawat salita ko ay tila yelong bumabaon sa kanilang pandinig. Ang perang hinahanap mo? Wala sa akin. Nasa bagong kondo ni Celine at sa utang sa kasino ng mami mo. At ang waiver na ito? Ito ang huling pagkakataon na ibinigay ko sa inyo para magbago. Pero pinili niyo pa ring traidurin ako. Bago pa man makapagsalita si Doña Aurora, kinuha ko ang aking bag at nagsimulang maglakad palabas. Huminto ako sa tapat ni Marco. Bukas ng gabi, Marco. Malalaman mo ang tunay na halaga ng mga pira-pirasong papel na hawak mo. At pagdating ng oras na yon, huwag kang magkakamaling tumawag sa akin para humingi ng tawad. Dahil sa sandaling lumabas ako sa pintong ito, patay na ang asawang inaasahan mong magliligtas sa iyo. Lumabas ako ng mansyon habang naririnig ang sigaw ni Marco sa loob. Ang ulan ay nagsimulang pumatak ng malakas, tila nakikiramay sa bigat ng aking nararamdaman. Ngunit sa bawat hakbang ko, nararamdaman ko ang paglaya. Hawak ko ang waiver, pero ang hindi nila alam, ang waiver na iyon ay may nakatagong sugnay, na ang lahat ng ari-arian ng mga De Vega ay magiging pambayad sa lahat ng pinsalang idinulot nila sa aking reputasyon. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa aking balat ay parang maliliit na karayom na gustong bumaon sa aking kalamnan. Nakatayo ako sa labas ng gate ng mansion, yakap-yakap ang aking anak na si Nathan. Ang panghinginig ng kanyang maliit na katawan ay ramdam ko hanggang sa aking dibdib. Ang malakas na pagbagsak ng pintong kahoy sa aking likuran
ay nag-iwan ng isang tunog na tila humati sa aking nakaraan at sa aking hinaharap. Huwag ka nang babalik, Elena. Ang huling sigaw ni Marco na umalingaw-ngaw bago tuluyang sumara ang gate. Ang isang magnanakaw ay walang lugar sa pamilyang ito. Tumingala ko sa langit. Hinayaang maghalo ang tubig-ulan at ang huling luha na papayagan kong umagos mula sa aking mga mata. Hindi ito luha ng panghihinayang para kay Marco. Ito ay luha para sa 5 taon na itinapon ko. Para sa isang lalaking, ang pagmamahal ay kasing dumi ng putik sa kalsada. Sa likod ng bintana, sa ikalawang palapag, nakita ko ang anino ni na Doña Aurora at Celine. Alam kong nagdiriwang sila. Akala nila ay itinapon nila ang isang basahan. Hindi nila alam na pinalaya nila ang bagyong lalamon sa kanila. Nathan, anak, kaunting tiis na lang, bulong ko sa aking anak. Hinding-hindi na tayo muling luluhod sa kanila. Pang-ako yan ng mommy. Naglakad ako palayo sa mansion, bitbit ang isang bag at ang aking danggal. Ang bawat hakbang ko sa baha ay tila pagbabaon sa bawat alaala ng pang-aapi nila. Huminto ako sa ilalim ng isang waiting shed at kinuha ang aking cellphone mula sa loob ng plastic. Mabilis kong pinindot ang isang numero na matagal ko nang itinago. Attorney Santos, it's me. Ang aking boses ay naging kasing lamig ng gabi. The transition period is over. Execute the buyout order now. Bilhin mo ang lahat ng outstanding debts ng De Vega Holdings. I want every bank, every supplier, and every creditor to knock on their door by 8 in the morning. Are you sure about this, Elena? Tanong ng abogado sa kabilang linya. Once we do this, there's no turning back. Marco and his family will lose everything. Exactly. Sagot ko habang pinagmamasdan ang aking refleksyon sa isang basag na salamin sa pader. Hindi nila ako pinalayas dahil sa galit. Pinalayas nila ako dahil akala nila ay wala na akong silbi. Ngayon, ipakikita ko sa kanila kung anong pakiramdam ng mawala ng silbi sa sarili nilang pamamahay. Ibinaba ko ang telepono at muling niyakap si Nathan. Sa gitna ng dilim at lamig, wala akong naramdamang takot. Tanging isang matinding gutom para sa katarungan ang nananalaytay sa aking puso. Ang bawat pangungutya ni Celine, ang bawat sampal ng salita ni Doña Aurora, at ang bawat pagdududa ni Marco ay naging gasolina para sa apoy na ngayon naglalagablab sa aking diwa. Isang luxury SUV ang dahan-dahang huminto sa tapat ng waiting shed. Ang liwanag ng headlight nito ay tila tumatagos sa makapal na ulan. Bumukas ang pinto sa likuran at isang lalaking naka-Amerikana ang bumaba, payong-payong ng kanyang driver. Siya si Javier Valderrama, ang pinakamortal na karibal ni Marco sa negosyo, at ang taong lihim kong tinulungan para makuha ang mga shares na kailangan ko. You look like a queen who just survived a war, Elena. Seryosong sabi ni Javier habang tinitingnan ang aking kalagayan. Handa ka na ba sa susunod na kabanata? Tumingin ako sa kanya, direkta sa kanyang mga mata. I'm not just ready, Javier. I'm hungry. Gusto kong makita kung paano gumapang sa lupa ang mga taong akala ay nasa langit sila. Pumasok ako sa loob ng sasakyan. Iniwan ang malamig na kalsada at ang anino ng mansyon ng mga De Vega. Habang umaandar ang sasakyan palayo, alam ko na sa susunod na pagtapak ko sa lupang iyon, hindi na ako ang Elenang nanlilimos ng pag-ibig. Ako na ang Elenang maniningil ng lahat ng utang. 3 araw na ang nakalipas simula ng talikuran ko ang impyernong iyon sa gitna ng bagyo. Sa loob ng 3 araw, hindi ako natulog ng sapat. Kasama si Javier at ang aking mga abogado, dahan-dahan naming hinila ang bawat hibla ng sinulid na nagdurugtong sa kumpanya ni Marco at sa kanilang marangyang pamumuhay. Ang bawat pirma ko sa mga dokumento ay tila isang hatol ng kamatayan para sa mga De Vega. Sa loob ng mansion, ang hangin ay puno ng halimuyak ng mamahaling alak at halaha. Tanaw ko mula sa labas ng malaking bintana sina Doña Aurora at Celine. Nakasuot sila ng kanilang pinakamagagandang damit,
Nagdiriwang dahil sa wakas ay nakuha na nila ang titulo ng lupa sa Tarlac na sa pilitan nilang ipinapirma sa akin. Akala nila ay tapos na ang laban. Akala nila ay nabaon na ako sa limot kasama ng putik sa kalsada. Cheers para sa bagong simula! Narinig ko ang matinis na boses ni Celine habang itinataas ang kanyang baso ng champagne. Wala na ang malas sa bahay na ito. Sa wakas, malinis na ang hangin. Ngumiti ako ng mapait habang hinihintay ang hudyat ng aking abogado. Hindi nila alam na ang bagong simula na ipinagdiriwang nila ay ang simula ng kanilang katapusan. Dahan-dahan kong itinulak ang malaking pinto ng mansyon. Walang katok, walang pasintabi. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay nagpatigil sa kanilang halakakan. Sabay na lumingon ang mag-ina. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka na agad na palitan ng matinding poot nang makita ako. Elena, anong ginagawa mo rito? Bulyaw ni Doña Aurora habang lumalapit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang kapal ng mukha mong bumalik pagkatapos mong pagnakawa ng anak ko. Guard! Pinalayas na ang babaeng ito. Bakit hinayaang makapasok? Hindi ako kumibo. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng sala. Suot ko ang isang itim na trench coat na basang-basa pa ng ulan. Dahan-dahan ko itong hinubad, isiniwalat ang isang mamahaling itim na silk dress na yumayakap sa aking katawan. Isang kasuotang nagpapakita ng kapangyarihang matagal kong itinago. Hindi na kailangang tawagin ng guard, Doña Aurora. Malamig kong sabi habang iniaabot ang aking basang coat kay Attorney Santos na nasa likuran ko. Dahil ang mga guard na sinasabi mo, sila ay tauhan ko na ngayon. Natawa ng malakas si Celine, isang tawang puno ng pangungutya. Naririnig mo ba siya, Mommy? Nabaliw na yata ang dating katulong natin. Ano, Elena? Nakahanap ka ba ng bagong sugar daddy? Kaya ka nakabili ng peking damit na yan? Lumapit ako kay Celine. Sapat na malapit para makita niya ang kawalan ng takot sa aking mga mata. Ang aking presensya ay tila isang dambuhalang anino na tumatabon sa kanyang kaliitan. Celine, ang kumpanya ng kapatid mo? Ang kumpanyang nagbabayad ng bawat luho mo? Opisyal na itong deklaradong bangkarot simula kaninang 8:00 ng umaga. Pahayag ko. Ang bawat salita ay tila isang sampal ng katotohanan. Lahat ng shares na kinuha niyo sa akin sa pamamagitan ng panloloko ay nabawi ko na. At ang mansyon na ito? Ang mansyon na ipinagmamalaki niyo? Hinuha ko ang isang asul na folder mula kay Attorney Santos at ibinagsak ito sa lamesa sa gitna ng kanilang mga baso ng alak. Ang tunog ng pagtama ng folder sa lamesa ay tila isang batingaw ng paghuhukom. Basahin niyo ang titulo. Ang bahay na ito ay hindi na nakapangalan sa mga De Vega. Binili ito ng aking korporasyon mula sa bangko matapos niyong hindi makabayad ng sangla sa loob ng 6 na buwan. Ibig sabihin, sa sandaling ito, kayo ang mga squatter sa sarili kong pamamahay. Nawala ng kulay ang mukha ni Doña Aurora. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang dahan-dahang binubuksan ang folder. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang kanyang sariling pirma sa mga dokumentong nagpapatunay ng kanyang mga illegal na utang. Hindi maaari ito. Gawa-gawa lang ito. Sigaw ni Doña Aurora, bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, ay bumagsak ang kanyang baso ng champagne sa sahig na basag sa libo-libong piraso gaya ng kanyang mundo. Wala nang gawa-gawa rito, Doña Aurora. Sabi ko habang naglalakad patungo sa paborito niyang upuan at dahan-dahang naupo rito. Attorney Santos, pakibasa ang utos ng korte. Humakpang pasulong ang abogado. Alinsunod sa writ of possession, ang lahat ng taong naninirahan sa mansyon na ito na walang pahintulot mula sa bagong may-ari ay binibigyan lamang ng 1 oras para ilabas ang kanilang mga personal na kagamitan. Pagkatapos nyon, ang lahat ng maiiwan ay ituturing na pag-aari na ni Mrs. Elena De Vega. 1 oras? Sigaw ni Celine. Ang kanyang boses ay puno na ng takot. Elena, hindi mo ito magagawa. Nasaan si Marco? Marco, tulungan mo kami!
Si Marco ay abala sa pakikipag-usap sa mga pulis tungkol sa mga pekeng dokumentong ipinapirma niyo sa akin. Sagot ko ng may halong pait. Ngayon, Doña Aurora, Celine, ang oras ay tumatakbo. Suggestion ko lang, unahin niyo nang kunin ang mga alahas niyo, dahil iyon na lang ang matitira sa inyo. Tumayo ako at tiningnan ang buong sala. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay may alaala ng aking pagdurusa. Ngunit sa sandaling ito, ang bawat hininga ko ay puno ng kalayaan. Ang reyna ng mga abo ay nagbalik na, at sisiguraduhin kong wala ni isang piraso ng kanilang kasakiman ang mananatiling nakatayo. Ang katahimikan sa loob ng sala ay binasag ng marahas na pagtulak sa malaking pinto ng mansyon. Pumasok si Marco, pawis na pawis, gulo-gulo ang buhok, at ang kanyang mga mata ay puno ng dugo dahil sa puyat at iyak. Hawak-hawak niya ang mga dokumentong kanina lamang ay itinuring niyang alaslaban sa akin. Ngunit sa sandaling makita niya ako na nakaupo sa paboritong silya ng kanyang ina, tila ba nakakita siya ng isang multong bumangon mula sa hukay. Elena, ang kanyang boses ay isang paos na bulong. Totoo ba? Totoo ba ang lahat ng ito? Ang bangko? Ang mga supplier? Lahat sila ay tumuturo sa isang kumpanya. Ang kumpanyang nakapangalan sa'yo. Hindi ako tumayo. Pinagmasdan ko lang siya habang dahan-dahang umiinom ng tsaa. Ang init ng tasa sa aking palad ay kabaligtaran ng lamig na nararamdaman ko para sa lalaking ito. Sa tabi niya, agad na lumapit si Doña Aurora, humahagulgol at pilit na kumakapit sa braso ng kanyang anak. Marco, anak, gawin mo ang paraan. Pinalalayas tayo ng babaeng ito. Sabihin mo sa kanya na wala siyang karapatan, sigaw ni Doña Aurora. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Karapatan? Mahina akong sagot, sapat na para marinig ng lahat. Marco, baka gusto mong ipaliwanag sa mami mo kung kaninong pera ang nagligtas sa kumpanya mo noong nakaraang taon. Sabihin mo sa kanila ang katotohanang matagal mong ikinahiya. Napayuko si Marco. Ang kanyang mga balikat ay nanginig sa tindi ng pagsisisi. Mommy, Celine, ang lupang ibinenta nyo para ipambili ng mga luho nyo? Yun ang lupang akala nyo ay ninakaw ni Elena. Pero ang totoo, ang lupang iyon ay wala ng kwenta. Maraming utang at legal na problema ang lupang kinuha nyo sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Celine. Anong sinasabi mo, kuya? Yun ang huling alas natin. Ang tunay na alas ay ang lupang namana ni Elena sa kanyang ama na hindi niya ipinaalam sa atin. Patuloy ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng kapaitan. Ibinenta niya iyon ng palihim noong nakaraang taon para bayaran ang mga utang ng kumpanya ko. Ibinigay niya ang lahat ng walang pasubali. Pero anong ginawa natin? Pinagmalupitan natin siya. Pinagbintangan natin siya. At ngayon, ang kumpanyang inakala kong akin ay matagal na palang sa kanya dahil siya ang nag-iisang investor na bumili ng lahat ng utang ko. Isang nakakasuyang katotohanan ang bumalot sa silid. Ang bawat pagkain na isinubo nila, ang bawat damit na isinuot nila, at ang bawat sandali ng kanilang pagmamalaki ay galing sa pawis at sakripisyo ng babaeng minaliit nila. Elena, patawarin mo ako. Humakbang pasulong si Marco, akmang hahawakan ang aking kamay. Hindi ko alam, niloko lang ako ni Mommy at Celine. Akala ko talaga ay ikaw ang nagtatraidor sa akin. Dahan-dahan kong inilayo ang aking kamay. Tumingin ako sa kanya ng may matinding awa. Hindi dahil mahal ko pa siya, kundi dahil sa kawalan niya ng sariling paninindigan. Marco, ang pinakamasakit na traidor ay hindi ang taong nagsisinungaling. Ang pinakamasakit na traidor ay ang asawang walang tiwala. Nung gabing pinalayas niyo kami ni Nathan sa ilalim ng ulan, doon namatay ang huling pagkakataon mo. Biglang bumukas muli ang pinto. Sa pagkakataong ito, hindi si Javier, kundi mga tauhan ng kapulisan ang pumasok. May hawak silang warrant of arrest. Sino sa inyo si Celine de Vega? Seryosong tanong ng pulis.
Napaatras si Celine. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Bakit? Ano ang ginawa ko? Inaresto ka dahil sa kasong qualified theft at estafa, pahayag ng pulis habang inilalabas ang mga posas. May sapat na ebidensya ang bagong management ng De Vega Holdings na nagpapatunay na kumuha ka ng malaking halaga mula sa pondo ng kumpanya para sa iyong mga personal na luho gamit ang mga pekeng pirma. Hindi! Mami, tulungan mo ako! Marco! Sigaw ni Celine habang pilit siyang kinakaladkad ng mga pulis palabas. Ang tunog ng mga posas na naglalapat sa kanyang mga kamay ay tila isang matamis na musika sa aking pandinig. Napaupo sa sahig si Doña Aurora, hindi makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Si Marco naman ay nanatiling nakatayo, tulala at durog. Pinanood ko ang bawat segundo ng kanilang pagbagsak. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa anumang sampal. Isang oras, Marco. Paalala ko sa kanya habang tumatayo ako para umalis. Isang oras para ilabas ang mga gamit nyo. Pagkatapos nyon, ipapadla ko na ang mga pintong ito. Huwag yun ang subukang bumalik dahil ang mansyon na ito ay hindi na tahanan ng mga De Vega. Ito na ang monumento ng inyong pagkatalo. Lumakad ako, palabas ng mansyon nang hindi lumilingon. Sa labas, ang hangin ay sariwa at ang langit ay unti-unti nang nagliliwanag. Ang hustisya ay hindi laging dumarating sa parang gusto natin, pero sa araw na ito, ang bawat patak ng luha ko noon ay nabayaran na ng bawat piraso ng kanilang kahihiyan. Ang paligid ng mansyon na dati ay puno ng mapagkunwaring katahimikan, ay nabalot na yon ng ingay ng paghakot. Pinanood ko mula sa itaas ng balkonahe ang mga sheriff at mga kargador habang isa-isang inilalabas ang mga gamit ni na Doña Aurora at Celine. Ang malalaking itim na plastic bag na naglalaman ng kanilang mga mamahaling damit ay tila mga basura na nakatambak sa gilid ng kalsada. Walang ingat na inilalagay ng mga lalaki ang mga kahon sa loob ng truck, at ang bawat yanig ng semento sa bawat paglapag ng gamit ay tila musika sa aking pandinig. Sa gitna ng sala, nakaupo si Doña Aurora sa sahig. Yakap ang kanyang tuhod habang humihikbi. Ang kanyang ayos na dati ay laging perpekto, ay gulo-gulo na ngayon. Ang kanyang maskara ay humulas na sa kanyang pisingi. Elena, parang awa mo na. Pagsusumamo niya habang pilit na inaabot ang laylayan ng aking damit. Matanda na ako. Saan kami pupunta? Mamatay ako sa hirap kung itatapon mo kami sa kalsada. May sakit ako sa puso. Baka hindi ko kayanin ang ganitong kahihiyan. Tumingin ako sa kanya nang walang kahit anong emosyon. Walang kurot sa aking puso. Tanging ang alaala lamang ng gabing pinalayas niya ako, habang nagmamakaawa ako para sa gamot ni Nathan. Kung may sakit kayo sa puso, Doña Aurora, tawagan niyo ang inyong doktor. Malamig kong sagot. Mali pala ako. Hindi niyo na pala siya matatawagan dahil pinutol ko na ang linya ng inyong cellphone at wala na kayong pambayad sa kanya. Ang awa ay ibinibigay sa mga taong marunong rumespeto, hindi sa mga taong nagdanakaw ng dangal ng iba. Wala kang puso, sigaw ni Marco, nakakarating lang mula sa presinto matapos magpiyansa para sa kanyang sarili. Lumapit siya sa kanyang ina at inakay ito. Elena, sapat na ang kahihiyang ibinigay mo sa amin. Bakit kailangang pati ang bahay ay kunin mo? May anak tayo, Elena. Isipin mo si Nathan. Natawa ako ng mahina, isang tawang puno ng pangumutya na nagpatahimik sa kanya. Ngayon mo lang naisip si Nathan, Marco? Nung hinayaan mo kaming mabasa sa ulan dahil naniwala ka sa mga kasinungalingan ng pamilya mo, naisip mo ba ang anak natin? Nung pinirmahan mo ang mga dokumentong nag-aalis sa akin ng lahat ng karapatan, nasaan ang pagiging ama mo? Kinuha ko ang isang puting sobre mula sa aking bag at inihagis ito sa harap ni Marco. Ang papel ay dumuusdos sa makintab na sahig hanggang sa tumigil ito sa kanyang paanan. Iyan ang petition para sa annulment ng kasal natin, kasama ang waiver of custody, pahayag ko. Pirmahan mo yan ng maayos. At hindi ko na itutuloy ang mga kasong isasampa ko laban sa'yo bilang kasabwat sa estafa ng kapatid mo. Ngunit kung pipiliin mong lumaban,
Sisiguraduhin kong sa loob ng selda mo, babasahin ang bawat balita tungkol sa tagumpay ko. Nanginginig na kinuha ni Marco ang panulat. Kitang-kita ko ang pagguho ng kanyang pagkatao habang inilalapat ang kanyang pirma sa dokumento. Sa sandaling iyon, opisyal nang naputol ang huling kadenang naguugnay sa akin sa impyernong ito. Tapos na tayo, Marco. Sabi ko habang dahan-dahang lumalapit sa pinto. Isang paalala lang. Ang kumpanyang bumili sa lahat ng assets nyo? Ang korporasyong kinatatakutan nyo dahil sa bagsik ng kanilang paniningil? Ako ang CEO nyon. Lahat ng utang nyo, sa akin nyo babayaran hanggang sa huling kusing. Hindi na nakasagot si Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding gulat at pagsisisi. Pinanood ko silang mag-ina habang dahan-dahang lumalabas ng mansion, bit-bit ang iilang gamit na natira sa kanila. Ang gate ng mansion ay dahan-dahang sumara, at ang tunog ng bakal na naglalapat ay ang huling tuldok sa kabanata ng kanilang kapangyarihan. Huminga ako ng malalim. Nilalasap ang bawat segundo ng aking kalayaan. Hawak ko ang aking anak na si Nathan na ngayoy mahimbing na natutulog sa loob ng kwarto, malayo sa ingay at gulo. Ang mansyon ay tahimik na ngayon. Ngunit sa katahimikang ito, narinig ko ang bulong ng aking yumaong ama. Sa wakas, ang lupang dinungisan nila ay malinis na muli. Ngunit habang tinitingnan ko ang huling dokumento sa aking lamesa, isang pangalan ang nakakuha ng aking atensyon. Ang mystery investor na tumulong kay Javier para makuha ang aking shares, meron siyang kaugnayan sa nakaraan ng aking ama na hindi ko inaasahan. Lumipas ang 6 na buwan na tila isang mabilis na agos ng tubig. Nakatayo ako sa loob ng aking bagong opisina sa itaas na palapag ng De Vega Tower, na ngayon ay pinangalanan ko ng EV Holdings. Mula sa malaking bintanang salamin, tanaw ko ang buong syudad ng Makati. Ang bawat gusali, ang bawat ilaw, ay tila nagpapaalala sa akin na ang tagumpay ay hindi nakukuha sa pag-iyak, kundi sa matalinong pagpapasya. Maayos na ang lahat. Si Nathan ay nag-aaral na sa isa sa pinaka-eksklusibong preschool sa bansa. Malusog na siya, masaya, at higit sa lahat, malayo sa mga matatalim na salita ng kanyang lola at tita. Ang dati naming buhay na puno ng takot ay napalitan ng katahimikan at seguridad. Isang hapon, habang naglalakad kami ni Nathan sa isang tahimik na parke, nakita ko ang isang pamilyar na anino. Nakatayo si Marco sa ilalim ng isang puno. Malayo ang tingin at tila pasan ang buong daigdig. Wala na ang kanyang mamahaling sasakyan at ang kanyang mga suit na gawa sa ibang bansa. Ngayon, suot niya ang isang kupas na polo at pantalon na tila ilang beses nang nalabhan. Elena, tawag niya nang mapansin niya kami. Dahan-dahan siyang lumapit, ang kanyang bawat hakbang ay puno ng pag-afalinlangan. Maari ba tayong mag-usap? Kahit sandali lang. Pinatigil ko ang aking bodyguard sa isang senyas ng kamay. Ano kailangan mo, Marco? Nabalitaan ko ang tagumpay mo. Simula niya. Ang kanyang boses ay tila isang basag na plaka. Nagtatrabaho na ako ngayon sa isang maliit na kumpanya bilang ahente. Mahirap, Elena. Nakatira kami ni Mommy sa isang maliit na apartment sa labas ng syudad. Si Mommy, hindi niya matanggap ang buhay namin na yon. Araw-araw siyang umiiyak, naghahanap ng mga bagay na wala na kami. Tumingin ako sa malayo. Pinagmamasdan si Nathan na masayang naglalaro sa damuhan. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang krus na dapat pasanin, Marco. Pinili niyo ang daan na yan nung hinayaan niyo ang inyong kasakiman ng manaig. Alam ko. At nagsisisi ako. Mabilis niyang sagot. Akmang hahawakan ng aking balikat pero agad akong umiwas. Elena, baka maari nating subukan muli. Para kay Nathan. Nagbago na ako. Naiintindihan ko na ang lahat ng mali ko. Gusto kong bumalik ang pamilya natin. I still love you. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang salitang pag-ibig ay tila isang insulto sa lahat ng pinagdaanan ko. Marco, nakikita mo ba ang anak natin? Turo ko kay Nathan.
Noon gabing, halos mamatay siya sa lagnat at pinalayas mo kami. Nasaan ang pag-ibig na sinasabi mo? Noong kailangan ko ng asawang maniniwala sa akin laban sa mga kasinungalingan ng pamilya mo, nasaan ka? Nabulag lang ako, Elena. Hindi ka nabulag, Marco. Pinili mong pumikit. Putol ko sa kanyang sasabihin. Ngayon, nakakakita ka na dahil wala ka ng pera. Ang pagsisisi mo ay hindi dahil sa nawala ako, kundi dahil sa nawala ang kaginhawaan mo. I don't need a heart that didn't beat for me when I was dying. Hindi ko kailangan ng pusong hindi tumibok para sa akin nung unti-unti na akong pinapatay ng lamig at hirap. Nanahimik si Marco. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, isang pagsisising huli na para sa lahat. Tumalikod na ako at tinawag si Nathan para umalis. Wala na akong nararamdamang galit. Tanging ang matinding kagustuhan na protektahan ang kapayapaang mayroon ako ngayon. Ngunit bago pa man kami makarating sa sasakyan, isang lalaking nakauniporme ng courier ang lumapit sa akin. May iniabot siyang isang legal na sobre. Mrs. Elena de Vega? Pinabibigay po mula sa opisina ni Attorney Salazar, sabi ng lalaki bago mabilis na umalis. Pinuksan ko ang sobre sa loob ng sasakyan. Ang aking dugo ay tila nagyelo nang mabasa ang nilalaman nito. Isang demanda mula kay Doña Aurora. Inirereklamo niya ako ng abandonment at hinihingi ang buwanang sustento para sa kanyang panggamot, kasama ang banta na kukunin niya ang kustodiya ni Nathan sa pamamagitan ng paggamit ng mga lumang isyu na gawa-gawa lamang nila. Napahigpit ang hawak ko sa papel. Akala ko ay tapos na ang lahat. Ngunit tila ang mga hayop na nasugatan ay mas lalong nagiging mapanganib kapag wala nang makain. Ngunit hindi nila alam, sa pagkakataong ito, hindi lang ako ang lalaban. Handa akong sunugin ang lahat para lang manatiling ligtas ang aking anak. Ang loob ng courtroom ay balot ng isang mabigat na tensyon. Nakaupo ako sa tapat ng aking abogado, suot ang isang puting power suit na tila nagsisilbing balute sa aking pagkatao. Sa kabilang panig, nakita ko si Doña Aurora. Nakaupo siya sa isang wheelchair, may nakakabit na oxygen cannula sa kanyang ilong at may hawak na rosaryo. Isang perpektong acting para sa isang babaeng gustong kuhanin ang simpatya ng publiko at ng West. Your Honor, simula ng abogado ni Aurora, ang kanyang boses ay puno ng pilit na emosyon. Ang aking kliyente ay isang matandang may sakit na pinabayaan ng kanyang manugang. Hindi lamang kinuha ni Elena de Vega ang lahat ng kanilang ari-arian sa pamamagitan ng tusong paraan, kundi ipinagkakait din niya ang karapatan ng isang lola na makita ang kanyang tanging apo. Ito ay isang malinaw na kaso ng abandonment at psychological abuse. Tumingin ako kay Doña Aurora. Sandaling nagdama ang aming paningin at nakita ko ang isang mabilis na kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata sa likod ng kanyang pag-iyak. Akala niya ay sapat na ang drama para talunin ang katotohanan. May nais ba kayong sabihin, Mrs. Elena? Tanong ng judge. Tumayo ako ng dahan-dahan. Ang bawat mata sa loob ng silid ay nakatuon sa akin. Your Honor, narito ang mga medical records ni Nathan mula noong gabing pinalayas kami ni Doña Aurora. 10 pahina ng ebidensya na nagpapatunay na ang bata ay nasa bingit ng panganib dahil sa kapabayaan at kawalan ng puso ng pamilyang ito. Kung pag-uusapan natin ang abandonment, hindi ako ang nang-iwan. Sila ang nagtapon sa amin. Inilabas ni Attorney Santos ang mga litrato, ang mga pasa sa aking braso noong itinulak ako ni Celine, at ang hitsura namin ni Nathan habang basang-basa sa ulan. Ang tunog ng paglipat ng mga pahina ng dokumento ay tila bawat hakbang ng aking paghihiganti. At tungkol sa sustento na hinihingi ni Doña Aurora, pagpapatuloy ko, ang aking boses ay naging mas malamig. Narito ang record mula sa 3 malalaking kasino sa Manila. Sa loob lamang ng nakaraang 6 na buwan, kahit sinasabi niyang wala siyang pera, nagawa pa rin niyang magtapon ng milyon-milyong piso
na galing sa mga pondo na ilegal niyang kinuha mula sa kumpanya ni Marco. Nagkaroon ng bulungan sa loob ng korte. Ang mukha ni Doña Aurora ay biglang nagbago mula sa pagiging pa-victim patungo sa matinding galit. "Sinungaling ka!" sigaw ni Doña Aurora habang biglang tumatayo mula sa kanyang wheelchair, nakalimutan ang kanyang pag-arte na mahina. "Pera ko yun! Karapatan ko yun!" "Your Honor, nakikita niyo po?" mahinahon kong sabi habang itinuturo ang nakatayong matanda. Ang milagro ng katotohanan, bigla siyang gumaling. Napahiya ang abogado ni Aurora at napayuko. Ngunit ang huling dagok ay hindi nanggaling sa akin. Nanggaling ito sa pintuan ng korte. Pumasok si Marco, hawak ang isang lumang itim na notebook. Ang notebook ng aking yumaong ama. "Marco, anong ginagawa mo rito?" tanong ni Aurora. Ang boses ay puno ng kaba. Gagawa ng tama, Mami, sagot ni Marco nang hindi tumitingin sa kanyang ina. Lumapit siya sa harap ng judge. "Your Honor, nais kong tumistigo laban sa aking ina. Narito ang ebidensya na si Doña Aurora ang pumatay sa negosyo ng aking biyenan, ang ama ni Elena, 10 taon na ang nakalilipas. Ninakaw niya ang mga blueprints at pondo ng ama ni Elena para itayo ang De Vega Holdings. Ang lahat ng yaman namin ay nakatayo sa isang krimen. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang bawat hininga ko ay tila tumigil. Ang misteryo ng aking ama, ang dahilan ng kanyang pagkalugi at pagkamatay, ay ang babaeng naging biyenan ko." "You monster!" huling sigaw ni Aurora bago siya tuluyang pinatahimik ng judge sa pamamagitan ng pagpukpok ng gavel sa lamesa. Sa labas ng korte, matapos ibasura ang lahat ng demanda laban sa akin at iutos ang investigasyon sa mga krimen ni Aurora, nilapitan ako ni Marco. "Elena, wala na akong mahihiling pangtawad. Ngunit heto ang notebook ng papa mo. Sa iyo ito." Kinuha ko ang notebook. Naramdaman ang gasgas ng lumang balat nito sa aking mga daliri. "Salamat, Marco. Sa wakas, malaya na ang kaluluwa ni Papa. At malaya na rin ako sa inyo." Tinalikuran ko siya sa huling pagkakataon. Ang tagumpay ko ay hindi lamang tungkol sa pera o kumpanya. Ito ay tungkol sa pagbawi sa lahat ng ninakaw nila. Ang dangal ng aking pamilya. Ang sariwang hangin ng Tarlac ay tila isang banayad na haplos sa aking mukha. Malayo sa mausok at mapanghusgang hangin ng Maynila. Nakatayo ako sa gitna ng malawak na lupain na dati ay kinuha ni na Doña Aurora sa akin. Ngayon, ang bawat puldado ng lupang ito ay muling nakapangalan sa akin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko ito itatago para sa sarili ko lamang. "Mommy, look! The flowers are so pretty!" sigaw ni Nathan habang tumatakbo sa gitna ng mga tanim na sunflower. Ang kanyang tawa ay ang pinakamagandang musika na narinig ko sa loob ng maraming taon. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Wala na ang init ng lagnat. Ang kanyang sigla ay ang patunay na tama ang naging desisyon kong lumaban. Dahan-dahan kong binuksan ang notebook ng aking ama. Sa huling pahina, may nakasulat na mensahe na hindi ko napansin noon. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa lawak ng lupa, kundi sa lalim ng ugat na itinanim mo sa puso ng mga tao. Napaluha ako ng bahagya. Ngunit ito ay luha ng katuwaan. Dito sa lupang ito, itinatayo na ang De Vega Salvador Foundation, isang paaralan at training center para sa mga kababaihang naging biktima ng pang-aabuso at kawalan ng pagkakataon. Gusto kong ang bawat babaeng papasok dito ay lumabas na may kasing tibay na paninindigan, gaya ng meron ako ngayon. Isang lumang sasakyan ang huminto sa gilid ng kalsada. Bumaba si Marco. Hindi na siya ang mapagmataas na CEO na nakilala ko. Ngayon, mukha na siyang isang ordinaryong tao na sinusubukang ayusin ang mga pira-pirasong natira sa kanyang buhay. Lumapit siya sa akin, ngunit nanatili siyang may distansya, isang tanda ng respeto
na ngayon ko lang nakita sa kanya. Elena, mahina niyang bate. Salamat sa pagpapahintulot na makita ko si Nathan. May mga kondisyon tayo, Marco? Seryoso kong sagot. Maari mo siyang makita tuwing 2 linggo ng buwan, sa ilalim ng pangangasiwa ng aking mga tauhan. Hindi ko siya ipagkakait sa'yo dahil sa huli, ama ka pa rin niya. Ngunit huwag mong asahan na magiging bahagi ka muli ng buhay ko. Tumango si Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, pero may tanggap na katotohanan. Sapat na yan sa akin. Ang makita siyang lumalaking malusog at malayo sa lason ng pamilya ko ay sapat na kabayaran para sa lahat ng pagkukulang ko. Si Mommy, nasa mental facility na siya. Celine is serving her sentence. Wala na silang magiging banta sa inyo. Pinanood ko si Marco habang nakikipaglaro ng sandali kay Nathan. May kurot pa rin sa aking puso, ngunit hindi na ito sakit. Ito ay paalala na ang lahat ng sugat ay naghihilom, bagaman nag-iiwan ito ng peklat. Ang peklat na ito ang magpapaalala sa akin na minsan akong naging biktima. Pero pinili kong maging isang mandirigma. Nang magpaalam na si Marco, isang pamilyar na itim na sasakyan ang dumating. Bumaba si Javier Valderrama. Lumakad siya patungo sa akin nang may malawak na ngiti, bit-bit ang isang buke ng mga paborito kong puting rosas. I see you've turned this place into a paradise, Elena, sabi ni Javier habang iniaabot ang mga bulaklak. Ang kanyang boses ay may init na hindi ko naramdaman mula sa kahit kanino noon. Sinisimulan pa lang, Javier, tugon ko habang tinatanggap ang mga bulaklak. Ang aming mga kamay ay sandaling nagdagpo. At sa sandaling yon, naramdaman ko ang isang kislap ng pag-asa na hindi ko akalaing muli kong mararamdaman. The mystery investor. It was my father, wasn't it? Tanong ko sa kanya. Tinutukoy ang taong tumulong sa amin. Ngumiti si Javier. Ang tatay mo at ang tatay ko ay magkasosyo nun, bago sila niloko ni Aurora. Ipinangako ko sa tatay ko bago siya mamatay, na ibabalik ko ang lahat sa nararapat na may-ari. At ikaw yon, Elena. You are the rightful queen of this empire. Tumingala ako sa langit habang unti-unting lumulubog ang araw, nagbibigay ng kulay kahel at lilang liwanag sa buong paligid. Ang reyna ng mga abo ay wala na. Sa harapan ko ay isang bagong simula, isang bagong landas na ako mismo ang gumagawa. Nakatayo ako sa harap ng isang malaking salamin sa loob ng presidential suite ng isang marangyang hotel sa Makati. Pinagmamasdan ko ang babaeng nasa aking harapan. Nakasuot siya ng isang makinang na kulay gintong gown na tila bagawa sa mga hibla ng araw. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Isiniswalat ang kanyang mukha na wala ng bakas ng pagod o takot. Ang dating babaeng nakaluhod sa sala para maglinis ng sapatos ay wala na. Ang nasa harap ko ngayon ay si Elena Salvador, ang chairperson ng Salvador de Vega Global Group. Ngayong gabi ang formal na paglulunsad ng aking kumpanya. Ngunit higit sa negosyo, ito ang gabi ng aking ganap na paglaya. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Nathan. Napakagwapo niya sa kanyang maliit na tuxedo. Tumakbo siya patungo sa akin at niyakap ang aking binti. Mommy, you look like a real queen! Pinuhat ko siya at hinikan sa pisingi. And you are my prince, Nathan. Everything I do it for you. Isang marahang kumatok sa pinto ang nagpalingon sa akin. Si Javier Valderrama. Nakasandal siya sa hamba ng pinto. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga na hindi niya maitago. Lumapit siya sa amin at inabutan ako ng isang baso ng sparkling water. The board is waiting, Elena. The world is waiting for the woman who turned ashes into gold, sabi ni Javier. Ang kanyang boses ay may lalim ng tiwala at respeto. Salamat, Javier, para sa lahat, sagot ko. Hinawakan niya ang aking kamay. Isang marahang pagpiga na nagpapahiwatig na hindi ako nag-iisa sa laban na ito. Walang halong pilit, walang halong manipulasyon.
tanging dalisay na suporta mula sa isang lalaking kinikilala ang aking kakayahan. Pagbaba namin sa Grand Ballroom, ang lahat ng mata ay nakatuon sa amin. Ang tunog ng mga flash ng kamera at ang mahinang bulungan ng mga bisita ay tila isang himig ng pagkilala. Sa isang sulok, malapit sa entrance ng mga staff, nakita ko ang isang pamilyar na mukha. Si Marco. Nakatayo siya doon. Hindi bilang bisita, kundi bilang isa sa mga tauhan ng catering na kinuha para sa event. Nagtama ang aming paningin sa loob ng ilang segundo. Nakita ko ang matinding pait at pagsisisi sa kanyang mga mata habang pinagmamasda niya ang babaeng minsan niyang itinapon, na ngayon ay tinitingala ng lahat. Hindi ko siya nang initian, pero hindi rin ako nagpakita ng galit. Tinalikuran ko siya ng may dignidad, isang huling pagpapatunay na siya ay isa na lamang malabong anino sa aking nakaraan. Umakyat ako sa entablado at humarap sa mikropono. Ang bawat hininga ko ay puno ng kapayapaan. Magandang gabi sa inyong lahat, simula ko. Ang aking boses ay matatag at umaalingaw sa buong silid. Maraming nagtatanong kung paano ako nakarating sa kinalalagyan ko ngayon. Ang sagot ko ay simple. Nakarating ako rito dahil sa mga taong sumubok na sirain ako. Ang bawat bato na ibinato nila sa akin ay ginamit ko para itayo ang pundasyon ng aking imperyo. Ang bawat luhang pumatak sa ulan ay naging ulan na nagpatubo sa aking pangarap. Tumigil ako ng sandali at tumingin kay Javier at Nathan na nasa front row. Ang mensahe ko sa lahat ng kababaihan na nakikinig: huwag kayong matakot na mawalan ng lahat. Dahil minsan, kailangan maging abo ang lahat bago ka muling mabuhay bilang isang reyna. Ang inyong halaga ay hindi itinatakda ng isang lalaki, ng isang biyenan, o ng inyong bank account. Ang inyong halaga ay itinatakda ng inyong tapang na tumayo muli, matapos ang bawat pagkakataon na kayo ay pinabagsak. Isang masigabong palakpakan ang pumuno sa ballroom. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang ganap na catharsis. Ang hustisya ay hindi lamang ang pagkabilanggo ni Celine o ang pagbagsak ni Aurora. Ang tunay na hustisya ay ang makita ang aking sarili na masaya, malaya, at matagumpay sa kabila ng lahat ng kanilang ginawa. Matapos ang programa, lumabas kami ni Javier sa balkonahe ng hotel. Ang mga ilaw ng syudad ay kumukutitap sa ibaba. Ang hangin ay sariwa, tila humahalik sa aking balat. "You were amazing tonight, Elena," bulong ni Javier habang dahan-dahang inilalagay ang kanyang kamay sa aking baywang, isang haplos na puno ng pag-iingat at pagmamahal. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon, hinayaan ko ang aking sarili na sumandal sa kanyang balikat. "Salamat, Javier. Sa wakas, tapos na ang gabi." "Hindi, Elena," sagot niya habang nakatingala sa mga bituin. "Ang gabi ay nagsisimula pa lamang. At sa pagkakataong ito, wala nang ulan na makakabasa sa iyo. Ako ang magiging silong mo." Ngumiti ako at ipinikit ang aking mga mata. Ang reyna ng mga abo ay wala na. Sa kanyang lugar, isang babae ang nakatayo, matapang, malaya, at handang mahalin muli ang kanyang sarili at ang buhay na kanyang ipinaglaban. Ang dahan-dahang paglubog ng araw sa abot tanaw ng Tarlac ay nagbibigay ng isang ginintuang liwanag sa buong paligid. Nakaupo ako sa isang sahig na gawa sa kawayan sa balkonahe ng aming rest house, habang pinagmamasdan ang malawak na taniman ng mga sunflower na tila sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang amoy ng basang lupa matapos ang isang maikling ambon ay nagbibigay sa akin ng isang uri ng katahimikan na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman. Sa dikalayuan, naririnig ko ang masayang sigaw ni Nathan habang tinuturuan siya ni Javier na magpalipad ng saranggola. Ang bawat takbo nila sa damuhan ay tila isang pagpapatunay na ang buhay ay patuloy na umiikot, at sa bawat pagkadapa ay may pagkakataong bumangon muli. Hindi na ako natatakot sa dilim, dahil alam ko na ang bawat gabi ay may kasunod na umaga. Isang liham ang dumating kaninang umaga mula sa aking abogado. Si Celine ay nananatili pa rin sa loob ng selda,
Ang kanyang mga huling sulat ay puno ng pagsisisi, bagaman alam ko na kailangan pa ng panahon bago ko siya tuluyang mapatawad. Si Doña Aurora naman ay nananatili sa isang tahimik na pasilidad. Ang kanyang isip ay tila nakakulong na sa isang mundong siya lamang ang nakakaalam. Isang malungkot na bunga ng kanyang sariling mga pagkakamali. Si Marco? Nabalitaan ko na maaya na siyang nagtatrabaho at paminsan-minsan ay nagpapadala ng mga simpleng regalo para kay Nathan, na malugod ko namang tinatanggap sa ngalan ng kapayapaan. Napangiti ako habang hinahaplos ang huling pahina ng notebook ni Papa. Nagawa ko na ang aking tungkulin. Naibalik ko na ang dangan ng aming pangalan. Ngunit higit sa lahat, naibalik ko na ang aking sarili. Lumapit si Javier sa akin. Ang kanyang muka ay may bakas ng pawis, pero ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Umupo siya sa aking tabi at dahan-dahang hinawakan ang aking kamay. Thinking about the past again, Elena? Mahina niyang tanong. Umiling ako at sumandal sa kanyang balikat. Hindi, Javier. Iniisip ko ang hinaharap. Iniisip ko kung gaano kaganda ang mundo kapag wala ka ng bitbit na galit. You've come a long way, my queen. Bulong niya bago dahan-dahang humalik sa aking noo. Sa mga tagapakinig na kasama ko sa paglalakbay na ito, hayaan ninyong iwan ko ang isang mahalagang aral. Ang paghihiganti ay hindi laging tungkol sa pagpapabagsak sa kaaway. Ang tunay na paghihiganti ay ang pagpili na maging masaya sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot nila. Ang pagpili na mahalin ang iyong sarili nang higit pa sa pagmamahal na ibinigay mo sa mga taong hindi ka pinahalagahan. Ang bawat isa sa atin ay maaring maging abo. Maari tayong durugin ng tadhana, sunugin ng pagtatraidor, at tangayin ng hangin ng kawalan ng pag-asa. Ngunit tandaan ninyo, sa gitna ng mga abong iyon, palaging may natitirang kislap. At ang kislap na iyon, ang magiging mitsa para muli tayong maging isang apoy na magbibigay ng liwanag sa sarili nating landas. Ako si Elena Salvador, ang babaeng minsang naging abo, ngunit ngayon ay ganap ng malaya. Ang aking kwento ay hindi nagtatapos dito, dahil ang bawat bukang liwayway ay isang bagong kabanata ng pag-asa.